May bago tayong kwento na siguradong magpapainit ng ulo at magpapabilis ng tibok ng puso ninyo. Imagine niyo to, isang playboy billionaire, si Connor Montecruz, kilala sa pagiging cold-hearted at walang pinaniniwalaan kundi sarili niya. Pero isang umaga pagbukas niya ng pinto, hindi trabaho ang bumungad sa kanya, kundi isang baby stroller na may laman na sanggol. Sinong nag-iwan? Isang babaeng galing sa nakaraan na gusto niya nang ibaon sa limot, si Charmaine. Ngayon ang tanong, magiging ama ba siya o magiging kontrabida? At abangan nyo ang twist mga besh dahil hindi lang pala basta anak ang involved dito. May mabubunyag na sekretong pilit ibinabaon ng nakaraan at isang babaeng handang sumira sa lahat para lang makaganti. Ready na ba kayong malaman kung paano magbabago ang puso ng isang playboy sa loob lang na isang linggo? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang intense na drama ng The Baby at the Playboy Billionaire's Door. Siya ang bilyonaryong Montecruz na walang pinaniniwalaan, kundi ang sarili. Si Connor Montecruz ay ang definisyon ng isang untouchable playboy. Mayaman, makapangyarihan at may pusong bakal na kinalawang na dahil sa isang nakaraang hindi niya matakasan, ang pagtataksil ni Tanya, ang babaeng sumira sa kanyang tiwala at nagbaon sa kanya sa mundo ng walang saysay na one-night stands. Nanumpa siya, walang babaeng muling makakasakit sa kanya at walang babaeng muling makakaangkin ng kanyang puso. Ngunit isang umaga nagbagong lahat nang dahil sa isang stroller. Hindi iskandalo, hindi banta, kundi isang sanggol na nagngangalang Art ang iniwan sa harap ng kanyang kondo. Kasama nitong isang sulat na walang pirma, tanging pangako ng isang babaeng minsan nang niyang nakatabi sa kama, si Charmaine Sanchez. Isang babaeng naging mitsa na isang gabing pagkakamali, ngunit ngayon siya na nagpapatakbo sa buong mundo ni Connor. Isang laro ng paghihiganti at paghilom. Pinilit ni Charmaine na ipasok si Art sa buhay ni Connor hindi para maningil, kundi para patunayan na sa likod ng bawat playboy may isang lalaking marunong magmahal. Kung may isang batang magpapaalala sa kanya nito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Charmaine ang bawat karga ni Connor kay Art, binubura ang harang sa kanyang puso. Habang binubuksan naman ito ang mga sugat ng nakaraan. Bakit ba talaga umalis si Tanya? Bakit naging ganito si Connor? Ang sagot ay hindi lamang sa pagtataksil, kundi sa isang mas malalim na sabuatan at kasinungalingan na unti-unting mabubunyag habang lumalalim ang ugnayan ni Connor at Charmaine. Sa pagitan ng galit ng pamilyang Montecruz, ang pakikialam ng mga kaaway at ang takot na muling masaktan, kaya bang pagtagpuin ng isang sanggol ang dalawang pusong magkaibang mundo? O tuluyan nang lalamunin ng nakaraan ang posibilidad ng isang happy ending? 1 week of responsibility, a lifetime of consequences. Tungayan ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang iyak at tatapusin na isang habang buhay na pangako. Simulan na natin. Are you insane, Charmaine? Iiwan mo si Baby Art sa harap ng pinto ng kondo ng lalaking yon. Do you have any idea how dangerous that is? Paano ko itaboy niyang bata? What kind of mother are you kung gagawin mo yan? Nanginginig ang boses ni Jasmine habang hinahawakan ang balikat ng kanyang matalik na kaibigan. Nakatayo sila sa madilim na pasilyo ng gusali, ilang metro lamang ang layo mula sa penthouse unit ni Connor Montecruz. Si Jasmine ang tanging sandigan ni Charmaine mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang ay hindi mapakali. Para sa kanya ang plano ni Charmaine ay isang malaking kamalian. I have to do this, Jazz. Matigas sa sagot ni Charmaine. Bagaman bakas ang pait sa kanyang mga mata. Gusto kong makita niya ang anak namin. Gusto kong malaman niya na may bunga ang gabing yon. Malay mo sa pamamagitan ni Baby Art matuto siyang tumino na baka kahit papano bumalik siya sa lalaking kilala ko noon. Babalik? Besh, nakita mo naman ang balita tungkol sa kanya? Playboy, walang commitment at laging iba-ibang babae ang inilalabas. Paano kung mapahamak ang bata? Ngumiti ng mapait si Charmaine. Inayos ang pagkakasandal ni Baby Art sa loob ng high-end stroller. Babaero siya, oo, pero hindi siya masamang tao. I know him, Jasmine. Deep inside, may puso pang lalaking yon. Hindi na nagpatalo si Charmaine. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, humakbang siya papalapit sa pinto. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nilapag niya ang stroller kasama ng isang sobre na naglalaman ng liham. Hello, baby natin to. 3 months na siya. Sa'yo muna siya for 1 week. Don't worry, babalikan ko din siya agad. Pero hayaan ko muna makasama mo siya.
Hinagka ni Charmaine ang noo ng sanggol, isang haggang puno ng pagsisisi at pagmamahal. Babalikan kita, baby. Huwag kang mag-alala, 1 week ka lang sa daddy mo. Bulog niya bago mabilis pinindot ang doorbell at tumakbo papalayo, nagtatago sa anino ng hallway. Di nagtagal bumukas ang pinto, nilawan nitong isang Connor Montecruz na kagagaling lang sa isang late night meeting. Bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang anino ng iritasyon sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng silk robe at ang kanyang buhok medyo magulo. Who the hell is ringing my... Napahinto siya. Ang kanyang paningin bumagsak sa stroller sa harap niya. Walang ibang tao, ang pasilyo blanco. Na mabasa niyang sulat ang kanyang mga kamooy humigpit, agad siyang napamura sa hangin. Is this a prank? Sino nag-iwan ng bata dito? Sa loob ng kanyang penthouse, ang sanggol ay nagsimulang umiyak. Ang boses na iyon nagpatigil sa mundo ni Connor. Sa gitna ng kanyang galit, hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaibang kaba. Agad niyang denial ang numero ng kanyang kapatid na si Candice. Oh my gosh, kuya, kaninong baby yan? Bungad ni Candice na makarating siya matapos ang ilang minuto. Halos mahulog ang panga nito na makitang sanggol na karga ni Connor. Isang kargang awkward at tila hindi sanay. Di ko alam, may nag-iwan sa harap ng pinto. Bulyaw ni Connor, pagaman mas ramdam ang panik sa kanyang boses. Binasa ni Candice ang sulat. So, anak mo? Oh my G, nakabuntis ka nang di namin alam? Look at his face, kuya, magkamukha kayong dalawa eh. Ebidensya na to na anak mo ang bata. That's impossible, depensa ni Connor. Ngunit ang kanyang mata pabalik-balik sa mukha ng sanggol. Nakita niya ang sarili sa mata ng bata. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang gabi ng one-night stand, ang babaeng hindi niya nakilala ng lubusan. Kailangan tong malaman ni na mom at dad, ani Candice, at bago pa makatutol si Connor, dinaya na nito ang numero ng kanilang ina. Yes, mom. I will tell him. Okay po. Binabano ni Candice ang phone. You should go to the mansion, kuya. Mom and dad wants to meet their apo. Let's go. Habang naglalakad palabas, hindi mapigilan ni Connor ang mag-isip. Habang pinauna niya ang kapatid at ang sanggol, nagtungo siya sa security room ng kondo. Pinareview niya ang CCTV footage at doon, nakita niya isang babaeng nakasuot ng hoodie, si Charmaine. That woman! Iritado niyang bulong. Ang kanyang mga kamao ay humigpit, hanggang sa pumuti sa kanyang mga buko. Ang galit ay hindi dahil sa bata, kundi dahil sa pagbabalik na isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Sa loob ng kotse habang nagmamaneho, hindi tumigil ang pangaasar ni Candice. You should take care of this baby, or the best thing you can do, ayain mo ng kasalang mommy ng pamangkin ko kapag kinuha niyang anak ninyo. Di sumagot si Connor. Ang kanyang tingin na padako sa kalsada, ngunit sa kanyang isip nagbabaga ang isang pangalan, Charmaine. At sa bawat kilometro naglalakbay, patungo sa mansyon, alam niya, di na kailanman magiging simple ang kanyang buhay. Di niya alam, sa bawat pag-iyak ng bata, unti-unti, nabubura ang pader na tinayo niya sa kanyang puso. Isang pader na binuo ng pait mula sa nakaraan. Ang mansyon ng mga Montecruz na puno ng tensyon, halos mahawakan ng kamay. Pagpasok pa lang ni Connor, dala ang sanggol, sinalubong na siya na mahigpit na tingin ng kanyang ama na si Don Marvin at ang emosyonal na yakap ng kanyang ina na si Doña Rita. Napakagwapo naman ng apo ko, bulong ni Doña Rita habang maingat na kinukuhang sanggol mula sa mga braso ni Connor. Di mapakali si Connor. Naglakad siya patungo sa kusina. Uminom ng sunod-sunod na baso na malamig na tubig. Sinusubukan palamigyan na nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa likuran niya. Tingnan mo, bigla na lang may nag-iwan ng sanggol sa labas ng kondo mo, wika ni Don Marvin. May anak ka na pala pero hindi mo man lang alam, Connor. Kailan ka ba titino? Tumalikod si Connor, ang kanyang mga mata nandilisik. Dad, kailan niyo ba maiintindihan na hindi na ako magseseryoso pa sa babae? I'm done with all of this emotional drama. Son, di lahat ng babae katulad ni Tanya. Pambabara ng ama niya. Binalaan ka namin noon. Pero hindi ka nakinig. Ngayon ang resulta ng kapabayaan mo, narito na. May buhay kang responsibilidad na hindi mo po pwedeng takbuhan. Ang pangalang Tanya ay parang latigo na humampas sa pandinig ni Connor. Sa loob ng living room, habang karga-karga ng kanyang ina ang bata, ramdam ni Connor ang bigat ng bawat tingin ng kanilang pamilya. Di niya matanggap ng isang pagkakamali sa nakaraan, isang gabi ng alak at pagnanasa kasama ng isang babae na hindi niya naisip magiging bahagi ng kanyang buhay ay nauwi sa isang sanggol.
Sa kabilang banda, si Charmaine nasa loob ng kanyang maliit na apartment. Ang mga kamay nanginginig habang nakaupo sa sofa. Dumating si Jasmine, ang best friend niyang halos mabaliw sa sobrang pag-aalala. Sabi ko sa'yo, wag mo nang ituloy. Tingnan mo, nasaan ang anak mo? Namimiss mo na siya agad. Sermon ni Jasmine habang naglalakad pabalik-balik sa kusina. Natawa na mapait si Charmaine. Jasmine, kailangan niya makita ang anak namin. Maybe this is a sign. Baka kapag nakita niyang buka ni Art, makita niyang refleksyon ng sarili niyang puso na matagal niyang kinalawang. Besh, mukhang malabo na yun. Hinawakan ni Jasmine ang kanyang kamay. Hilig na ng lalaki yon magbabago-bago ng babae. At naging isa ka na nga sa mga one-night stand niya, di ba? Ayaw kitang masaktan pero alam kong buong buhay mo. Siya lang ang lalaki na gustuhan mo. Pero alam ko, wag mong hayaang kainin ka ng pag-asa na baka hindi naman totoo. Tumango si Charmaine, pilit na ngumiti. Alam niya tama si Jasmine pero mas matimbang kanyang desisyon. Pinagmasdan niyang larawan ng kanyang mga yumaang magulang sa dingding. Ma, pa, sana tamang ginagawa ko. Bulong niya sa sarili. Samantala, sa isang high-end bar sa lungsod, nandun si Connor. Ang musika malakas, ang alak ay agos at ang mga babae nakapaligid sa kanya. Isang babaeng lumapit, malambot ang boses, mapang-akit ang mga mata. Nagsimula silang maghalikan, ngunit sa gitna ng init ng sandali, isang imahe ang pumasok sa isip ni Connor, ang umiiyak na sanggol sa kanyang kondo. Binitawan niya ang babae ng marahas, ang kanyang dibdib, mabilis na tumitibok. What's wrong, Connor? Aalis ka na? Yun na yun? Inis sa tanong ng babae. Di siya sumagot. Tumakbo siya palabas ng bar. Ang hangin sa gabi ay tila ba sampal sa kanyang mukha. Pag uwi niya sa mansyon, sinulubong siya ng isang malakas na suntok mula sa kanyang ama. San ka galing? Sa mga babae mo? Habang ang anak mo iniiwan mo dito? Sigaw ni Don Marvin. Di lumaban si Connor, hinayaan niyang sakit sa kanyang panga. Hindi na ako bata, Dad. Sagot niya, malamig. Pero hindi ko rin hiningi ang buhay na to. Naglakad siya tungo sa dating kwarto sa mansyon. Alam niya natutulog na ang sanggol. Sa unang pagkakataon napansin niya ang crib na inihanda para sa bata. Dahan-dahan nilapitan niya ang sanggol at sa liwanag ng buwan nakita niya ang mukha ni Art. Bakit? Tanong niya sa sarili. Bakit kailangan mong pumasok sa buhay ko kung alam mo namang sirang-sira na ako? Di niya alam na sa kabila ng pader ng kwartong iyon, ang kanyang pamilya nag-uusap na tungkol sa kung paano siya babaguhin. Di niya alam na ang nakaraan, ang anino ni Tanya ay unti-unti nang humahabol sa kanya at ang sanggol sa kanyang harapan na siya magiging susi sa kanyang tuluyang pagkabagsak o tuluyang paggaling. Ang umaga sa mansyon ng mga Montecruz di naging tahimik. Sa dining area ang atmosfera singlamig ng yelo sa kabila ng mainit na kapeng nakahain. Nandoon ang mga kuya ni Connor na sina Carter at Corton kasamang kani-kanilang asawa. Ang pagbisita ng mga ito hindi para sa negosyo kundi para saksihan ang pagbabagong anyo ng kanilang pinakamagulong kapatid. Biruin niyo yun, naunahan pa tayo ni Connor. Biro ni Corton habang hinihiwa ang kanyang steak. Kala ko ba allergic ka sa commitment, bunso? Ngayon mukhang daddy duties ng bagong hobby mo ah. Di lumingon si Connor. Ang kanyang mata ay nakapako sa kanyang pagkain, ngunit ang tenga alerto sa bawat tunog sa paligid. Pwede ba? Kumain na lang kayo ng tahimik. Tugon niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Ayaw mong napag-uusapan pero alam mo sa sarili mo, di na nakakatuwa ang ginagawa mo? Singit Don Marvin. Ang boses ay puno ng otoridad na hindi matanggihan. Isang babae ang nangahas mag-iwan ng sanggol sa harap ng binto mo. Di ba nito ginigising ang natutulog mong katinoan? Tumayo si Connor, padabog na binagsak ang kubyertos. Di na siya nakapagpigil. Kaya niyo ba maiintindihan? Hindi to tungkol sa bata. Tungkol to sa kung paano niyo pinipilit baguhin ang isang taong matagal ng wasak. Pagkatapos na mainit na pagtatalo, mabilis na lumabas si Connor sa hapag. Sa halip na umalis ng mansyon, tinungo niyang silid ni Candice, ang maid na naabutan niya sa labas, nag-aayos ng mga gamit. Nasaan ang baby? Tanong niya. Nasa kwarto po ni Ma'am Candice, sir. May crib na rin pong inihanda doon. Sagot ng maid. Pagbukas na ng pinto, naabutan niya si Candice, nakatitig sa sanggol na nakahiga sa kama. Kuya, bantayin mo muna si baby Con. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Mabilis na sabi ng kapatid niya bago lumabas at iniwan siya mag-isa kasama ng bata. Napailing si Connor, Baby Con, ang pangalang binigay ng pamilya niya para sa bata. Pinagmasdan niya ang sanggol.
Biglang dumilat si Art at gumiti na makita siya. Isang ngiting walang halong mali siya, walang halong panloloko. Sa loob ng ilang sandali nalimutan ni Connor ang galit. Ngunit nang akmang ihihiga niya to sa crib, biglang humagulhol ang bata. Ano bang gusto mo? Bulong niya. Ang boses bakas ang pagkairita ngunit may halong pag-aalala. Sa tuwing kinakarga niya ang bata, tumatahimik to. Kapag binababa, iiyak ulit. Isang estratehikong sanggol, isip niya. Lingid sa kaalaman ni Connor sa labas ng pinto, nakasilip ang pamilya niya. Tingnan mo, di na nakakapambabae yan. May inaalagaan na. Mahinang sabi ni Corton habang natatawa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Charmaine hindi mapakali sa kanyang hapagkainan. Ang pagkain walang lasa. Kunin na natin si Baby Art, besh. Pagpapumilit na Jasmine. Baka mamaya hindi naman ang lalaking ang nag-aalaga, kundi mga katulong niya. Baka napapabayaan ang anak mo. Ilang araw pa, Jasmine. Eh di okay yun para makasama rin nilang apo nila bago kukunin. Sagot ni Charmaine, bagaman ang puso dumudugo sa pangulila. Bakit nga ba naging ganito si Connor? Ito ang tanong na laging bumabalik sa isip ni Charmaine. Alam niya ang kwento ni Tanya. Alam niya ang babaeng sumira sa puso ni Connor. Isang babaeng matalino, maganda at tila perpekto, ngunit may lihim na malalim na nakabaon. Ang babaeng ginamit si Connor para sa isang malaking sabwatan sa negosyo, dahilan upang mawala ang tiwala ng lalaki sa lahat ng babae. Si Tanya ang dahilan kung bakit bawat babaeng na malapit kay Connor, tinuturing niyang laruan o karibal. Nang gabing yon, muling nakatanggap ng tawag si Connor mula sa kanyang mga kaibigan. Bro, di ka sasama tonight? Maraming babae dito. Di ako makakasama, sagot ni Connor sabay baba ng tawag. Tiningnan niya ang natutulog na si Art. Nakaramdam siya ng kakaibang bigat. Di niya alam kung ang pananatili ba niya sa mansyon ay para sa bata o para patunayan sa sarili na hindi siya tulad ng inaasahan ng pamilya niya. Sa madilim na sulok ng kwarto, hindi alam ni Connor na habang pinapanood niya ang paghinga ng sanggol, may isang desisyon siyang unti-unting nabubuo. Isang desisyon na magpapabago sa landas na tatahakin niya at ni Charmaine. Ang nakaraan hindi na lang isang anino. Ito ay nagsisimula ng huminga sa katauhan ng sanggol na nasa harapan niya. 3 araw ang nakalilipas simula nang iwan ni Charmaine ang sanggol. Sa loob ng 3 araw na yon, ang mansyon ng mga Montecruz naging sentro ng isang kakaibang digmaan. Digmaan ng konsensya at ng lumang sugat. Si Connor na dati laging nasa bar o may kinakasamang babae, naging preso ng sarili niyang bahay. Ngunit dumating ang araw na hindi na kinaya ni Connor ang pressure ng negosyo. Nagkakaproblema ang kanyang logistics firm at kailangan niyang umalis para ayusin ang isang malaking merger. Sige, ako na munang bahala sa apo ko, wika ni Doña Rita na makitang pagmamadali ng anak. Mag-ingat ka at huwag mo nang isipin ang trabaho dito. Kami nang bahala kay Art. Di alam ni Connor na ang kanyang pag-alis ay siya ring eksaktong sandali ng pagdating ng isang bisitang matagal nang hinihintay ng tadhana. Samantala, si Charmaine nakatayo sa harap ng malaking gate ng mansyon. Ramdam niya ang kaba na parang isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Di siya makapagpigil. Ang 3 araw na pagkakawalay sa anak ay parang 3 taon para sa kanya. Kasama niyang isang katiwala, pumasok siya sa mansyon na puno ng alinlangan. Mom, may bisita po kayo. Anunsyo na isang katulong. Lumabas si Doña Rita mula sa nursery room habang karga-karga ang sanggol. Nang makita niya si Charmaine, tumigil ang mundo. Ang mukha ng babaeng nasa harap niya ay di mukha na isang desperadang naghahanap ng pera, kundi mukha na isang inang nagmamahal. Who are you, Iha? Isa ka ba sa mga babae ni Connor? Matala sa tanong ng ginang. I am Charmaine Sanchez po, ang ina ni Baby Art. Sagot ni Charmaine. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Napaawang ang labi ni Doña Rita. Sa sandaling yon nagising ang sanggol. Dahil sa boses ng ina, nagsimulang umiyak si Art. Mabilis lumapit si Charmaine at kinarga ang anak. Ang haplos niya, ang bango ng kanyang balat. Sa isang iglap, tumahan ang sanggol. Are you serious, Iha? Tanong ni Doña Rita. Bakas ang gulat at pagkamangha. I am, ma'am. It was planned. Para po makasama naman ang anak ninyo ang bata. At kayo na rin po. Pagtatapat ni Charmaine. Marvin, honey! Sigaw ni Doña Rita.
Pagbaba ng kanyang asawa, hindi na to nagpaligoy-ligoy. Marvin, siya ang ina ng ating apo. I am Mommy Rita at ito ang Daddy Marvin mo. Total, pakakasalan ka rin naman ng anak ko. Natigilan si Charmaine. Pakakasalan? Ang salitang yon ay parang kidlat na dumagundong sa kanyang pandinig. Pakakasalan po? Hindi naman po kailangan, ma'am. Wala po yun sa plano ko. Hindi niya po ako kailangan pakasalan dahil lang sa anak naming dalawa. Art pa lang pangalan niya? Tanong ni Doña Rita. Napansin na Art ang tawag ni Charmaine samantalang Baby Con ang tawag nila. Opo, Art po. Sa gitna ng usapan, bumaba si Candice. Wait, are you the mother of my pamangkin? Tanong nito na may malaking ngiti. Oh my gosh, ang ganda-ganda mo ate. Mas maganda ka pa sa ex ni kuya. Candice, saway ng kanyang ina, ngunit nakangiti pa rin. Huwag niyo pong tatawagan si Connor, pakiusap ni Charmaine. Dumaan lang po talaga ako dahil miss ko ng anak ko. Aalis din po ako kaagad. Binigay niya ang bata kay Doña Rita bago tumalikod. Ang bawat takbang niya palayo ay masakit, ngunit alam niya, kailangan niya tong panindigan. Pagdating ni Connor sa mansyon ilang oras na nakakalipas, sinalubong siya na isang bahay na puno ng kakaibang enerhiya. Pumunta siya rito, kuya. Pumunta siya rito, ang ganda-ganda niya. Pungad ni Candice na puno ng excitement. Sino ang... Tanong ni Connor. Ang mami ni Baby Art. Art pala ang pangalan niya, hindi Baby Con. At Charmaine ang pangalan niya. Ang pangalang Charmaine ay tumago sa sistema ni Connor. Kinuha niya ba ang baby? Tanong niya. Ang boses spirit na pinapakalma. Anak niyo yun, kuya. At ba't pa parang gusto mong kunin niya ng anak ninyo? Galit na tanong ni Candice. Naglakad si Connor patungo sa kwarto. Doon natagpuan niya ang kanyang ina na nakatingin sa crib. Hindi niya kinuha ang bata, ani Doña Rita. At sana, Connor, wag mong maliitin ang babaeng yon. Di siya tulad ng iniisip mong Tanya. Sa bawat salitang binitawan ng kanyang ina, mas lalo nagngangalit ang damdamin ni Connor. Sa loob ng silid, tinignan niya ang crib. Ang amoy ni Charmaine na iwan sa hangin. Sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang naramdaman ni Connor. Naramdaman niya ang matinding kuryosidad sa babaeng may lakas ang loob pasukin ang kanyang mundo nang hindi natatakot sa kanyang anino. Ang tensyon sa mansyon ng mga Montecruz ay hindi natapos sa pag-alis ni Charmaine. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Pagpasok ni Connor sa nursery room, ang hangin ay tila bumigat. Ang amoy ng baby powder na humahalo sa natitirang bango ng pabango ni Charmaine. Isang amoy na sariwa, malinis at hindi pamilyar sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Maybe she's just using the child for something. Matigas na bulong ni Connor sa kanyang sarili habang nakatitig sa crib ni Art. Sinasabi ko na nga ba, may motibong babae yan kaya siya Isang malakas at mabilis sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Connor. Napalingon ang kanyang ulo. Ang kanyang ina, si Doña Rita, ay nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nagdininga sa galit at pagkadismaya. Ganyan ba ang tingin mo sa lahat ng babae dahil lang sa isang babae? Nanginginig ang boses ng ginang. Hindi kita ganyan pinalaki, Connor. Pareho kaming babae ng kapatid mo pero ganyan ka magsalita. At sa nakita ko kanina sa mga mata ni Charmaine, hindi siya ganon. Walang naisagot si Connor. Ang hapdi ng kanyang pisngi ay wala kumpara sa bigat ng mga salita ng kanyang ina. Iniwan siya nito sa loob ng silid, mag-isa, kasama ng sanggol na ngayon payapa ng natutulog. Sa kabilang banda, si Charmaine nasa loob ng kanyang apartment, kasama si Jasmine. Ang kanyang kaibigan halos hindi na mapakali sa galit. What? Nagpakita ka sa family niya? Why the hell did you do that, Charmaine? Hindi mo ba naisip na pwede kanyang pag-isipan ng kung ano dahil sa ginawa mo? Gusto ko lang sabihing sulitin na nila mga oras na kasama nila si Art. May naong sagot ni Charmaine habang nakatingin sa kawalan. Bakit mo pa kasi ginawa yun? Pwede namang umalis na lang kay ni Baby Art ng tuluyan. Ba't kailangan pang malaman ng walang kwentang lalaking yun ang tungkol sa anak ninyo? Sa bibig mo na rin ang galing, Jasmine. Anak namin siya, hindi anak ko lang. May karapatan silang makilala si Art? Naluha si Jasmine. Alam niya ang lalim ng pagmamahal ni Charmaine at alam niya ang bigat ng pinapasa nito. Bakit kasi ang bait-bait mo? Kung ako yun, hindi ko hayaang makilala nila ang bata. Hindi mo deserve masaktan, besh. Kinagabihan, muling nabalot ng tensyon ang mansyon. Dumating ang mga kuya ni Connor, sina Corton at Carter, kasamang kani-kanilang asawa.
Ang hapunan, naging isang madugong tagisan ng mga salita. Connor, bakit di mo nalang ayain ang kasal si Charmaine kapag bumalik siya rito? Tanong ni Carter habang hinihiwa ang pagkain. Hahayaan mo bang hindi buo ang pamilya ng anak mo? Yeah, bro. Para maging masaya ka na rin. Nakakasawa na yung lifestyle mo. Segunda ni Corton. Why would I marry someone na hindi ko naman mahal? Matigas na sagot ni Connor. Dahil binuntis mo, bulyaw ni Carter. Ngumisi lang si Connor, isang ngising puno ng pait. Siya ang may gusto nun. That night siyang may sabi na, enough, sigaw ni Don Marvin dahilan upang matigil ang lahat. Your words, Connor. Nasa harap tayo ng pagkain at hindi ka na nahiya sa mga asawa ng mga kapatid mo? Sumusobra ka na. Hanggang ngayon alam namin na si Tanya pa rin ang dahilan ng pagiging halimaw mo sa mga babae. Tumayo si Connor, padubog na iniwan ang hapag. Ang bawat hakbang niya palayo, puro ng galit sa sarili at sa mundo. Habang siya ay naglalakad sa hallway, nakita niya si Candace na nakatayo, malungkot ang mga mata. Kasalanan to ni Tanya, di ba? Mahinang tanong ni Candace. Bakit pa kasi dumating siya sa buhay mo? Winasak niya ako, Candace. Sagot ni Connor nang hindi lumilingon. Masakit ang ginawa niya. Kung lalaki ka baka hindi mo rin nakayanan. Nang makalayo ang mga kapatid, naiwan si Connor sa dilim. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay malamig pero ang puso niya mas malamig. Di niya alam na sa kabila ng lahat ng galit niya, ang pagpasok ni Charmaine sa eksena ay hindi lamang isang abala. Ito ay isang banta sa pader na tiniyo niya para protektahan ang sarili mula sa muling pagmamahal. At habang natutulog si Art sa loob ng mansyon, hindi alam ni Connor na ang kanyang nakaraan. Ang kwento ni Tanya ay unti-unti nang nabubunyag sa paraang hindi niya akalain. Hindi makatulog si Connor. Ang imahe ng sampal ng kanyang ina, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan kasabay ng boses ni Charmaine na humihingi ng karapatan para sa kanilang anak. Sa gitna ng gabi, nagtungo siya sa kanyang home office. Binuksan niya isang lumang laptop na matagal niya nang hindi ginagamit. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng makakapal na dokumento. Doon nakatago ang mga files na sumira sa kanyang mundo 5 taon na ang nakararaan. Ang merger na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang contract na naging tulay ni Tanya para nakawin lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Pera o pag-ibig, Connor? Ang boses ni Tanya ay tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig. Si Tanya hindi lang basta babae. Siya ay isang corporate spy na ipinadala ng kanilang pinakamalaking karibal. Pinaglalaroan niya ang tiwala ni Connor. Pinaniwala niya ito na mahal niya ang lalaki habang unti-unting ninanakawan ng intellectual property at stocks ang kumpanya ng mga Montecruz. Ang masakit pa roon, ang gabing akala ni Connor ay pag-ibig ay isang malinaw na trap para iligaw ang kanyang atensyon habang nililimas ng mga kasabot ni Tanya ang kanilang mga assets. Nang mabunyag ang katotohanan, huli na ang lahat. Halos maideklarang bankrupt ang kumpanya nila at ang kanyang ama inatake sa puso dahil sa kahihiyan at pagkalugi. Mula noon, binuo ni Connor ang kanyang sarili bilang isang taong hindi na muling magpapaloko. Isang lalaking ginagamit ang mga babae, hindi na siya ang magagamit nito. Ngunit bakit si Charmaine? Bigla, pumasok sa isip ni Connor ang gabi ng kanilang one-night stand. Dito tulad ng mga babaeng binabayaran niya o nakikilala sa bar. Si Charmaine tahimik, mahiyain. At may kakaibang kinang sa mata na hindi niya naiintindihan. Kinabukasan, hindi na naghintay si Connor ng imbitasyon. Nagmaneho siya patungo sa tirahan ni Charmaine. Hindi siya tumawag, hindi siya nagpasabi. Gusto niyang makita ang babaeng to sa sarili nitong teritoryo malayo sa impluwensya ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa apartment, naabutan niya si Charmaine na naglalaban ng mga damit ng sanggol. Ang payak nitong suot, ang buhok na nakapusod ng scrunchie at ang pagod sa mukha nito ay nagpabagal sa tibok ng kanyang puso. Connor? Gulat na tanong ni Charmaine nang makitang bilyonaryo na nakatayo sa kanyang maliit na porch. We need to talk. Malamig na sabi ni Connor habang nililibot ang tingin sa paligid. Napakaliit ng lugar, napakasimple, walang bakas ng karangyaan o motibo na makapanloloko. Pasok ka, ani Charmaine, bagaman bakas ang kaba. Pagpasok ni Connor, tiningnan niya ang mga gamit sa loob. Nakita niya ang mga larawan na magulang ni Charmaine sa dingding.
Nakita niyang baby monitor na nakabukas na ang tunog ay ang mahinang paghinga ni Art. Anong plano mo? Tanong ni Connor nang hindi man lang umuupo. Gusto mo bang pera? Gusto mo ba gamitin ang anak natin para makuha ang atensyon ng pamilya ko? Nagbagong ekspresyon ni Charmaine. Nawala ang takot, napalitan ng isang matalim na pagkadismaya. Tumayo siya ng tuwid. Yan ba ang tingin mo sa akin? Nakatulad ako ng lahat ng babaeng nakapaligid sa'yo? Lahat ng babae may hinihingi, Charmaine. It's either money, status, or power. Sabihin mo sa akin kung magkano gusto mo para layuan mo na kami at wag mo nang guluhin ang anak ko. Napatawa si Charmaine. Isang tawang puno ng pait. Connor, kung perang habol ko, sana nung unang araw pa lang hinanap na kita. Sana ginamit ko yung anak mo para magpakitang gilas sa pamilya mo, pero hindi ko ginawa yun, diba? Then why? Why the hell did you leave him at my door? Dahil gusto kong malaman ng anak ko kung sinong tatay niya. Sigaw ni Charmaine. Ang kanyang mga mata ay nagtubig. Gusto ko siyang makilala mo, hindi bilang isang bilyonaryong playboy kundi bilang isang ama. I don't care about your money, Connor. I have my own job. I have my own life. Gusto ko lang na sa kabila ng lahat ng galit mo, matutunan mong magmahal ng kahit isang tao na hindi mo po pwedeng saktan o gamitin. Tumahimik ang paligid. Ang mga salita ni Charmaine parang isang malalim na kutsilyo na humiwa sa ego ni Connor. Hindi siya nakasagot. Tinignan niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng hindi nagtatago sa anino ng kasamaan, kundi isang babaeng puno ng katapangan. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Connor ang isang bagay na matagal niya nang kinalimutan. Ang pakiramdam ng maging mali. You are different, mahinang sabi ni Connor. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Hindi ako iba, Connor, sagot ni Charmaine. Tao lang ako. At ikaw, tao ka rin. Hindi ka isang estatwang gawa sa bato. Bago pa man makasagot si Connor, ang baby monitor naglabas ng boses ng umiiyak na sanggol. Mabilis tumakbo si Charmaine patungo sa kwarto at naiwang mag-isa si Connor sa maliit na sala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang dating cold-hearted billionaire ay unti-unting natutunaw sa harap ng katotohanang mas malalim kaysa kahit anong business contract. Ang boses ni Art mula sa kanilang kwarto ay tila isang alarma na nagpabalik kay Connor sa realidad. Hindi siya sanay maging bisita sa isang lugar na hindi kontrolado ng kanyang yaman. Habang nakatayo sa maliit na sala ni Charmaine, ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lumabas si Charmaine buhat ng umiiyak na sanggol. Di niya pinansin si Connor, bagkus dire-diretso tong naupo sa rocking chair at sinimulang patahanin ang bata. Ang bawat hagod ni Charmaine sa likod ni Art, ang bawat himig ng kanta nito na tila isang lullaby na puno ng lambing ay nagpatahimik sa buong silid. Si Connor, nasanay sa mga babaeng palaban, socialite at mapaglaro ay hindi nakapagsalita. Nakita niya ang isang bahagi ng pagkatao ni Charmaine na di niya akalaing iiral sa mundo ng mga taong katulad niya. Gutom siya, mahinang sabi ni Charmaine nang mapansin niya na nakatitig pa rin ang lalaki. Hindi ko siya mapapatahan kung magpapatuloy ang tensyon na dala mo sa loob ng bahay ko. I'm leaving, sagot ni Connor, ngunit hindi siya gumalaw. Connor, makinig ka. Patuloy ni Charmaine habang sinisimulang pakainin ng bata. Hindi ko intensyon na guluhin ang buhay mo, pero sa loob ng 3 araw na nasa mansyon niya si Art, nakita ko ang pagbabago sa tingin ng pamilya mo sa'yo. Gusto mo man o hindi, kailangan ka ng anak mo. You want me to be a father? I didn't know how to be one, Charmaine. Ang alam ko lang magpalago ng kumpanya, umiwas sa mga taong gustong manira sa akin. Matapat na sagot ni Connor. Naging tatay ka na ba? Paano mo nalaman kung hindi mo susubukan? Sagot ni Charmaine. Look, let's make a deal. I will let you stay in his life and you will learn how to be a father. In return, hindi kita guguluhin sa pribadong buhay mo. Pero kapag oras na ni Art, kailangan ka namin. Isang deal. Para kay Connor, ang lahat ay negosyo. Ngunit ang negosyong to ay kakaiba. Tinitigan niya ang mga mata ni Charmaine, walang bahid ng pagsisinungaling, walang bakas ng pagiging gold digger. Fine, sagot ni Connor pagkalipas na mahabang katahimikan. Pero sa isang kondisyon, kapag nalaman kong may iba kang agenda, hindi lang akong makakalaban mo. Ang buong Monte Cruz Empire ang sisiguro na hindi ka na makakalapit sa amin.
Agreed, sagot ni Charmaine nang walang kaba. Umalis si Connor sa apartment na puno ng halo-halong emosyon. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Candice. Kuya, you look different. Anong nangyari? Nothing, tipid niyang sagot. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto, nakasalubong niya ang kanyang ama, si Don Marvin. Connor, may balita ako. Ang kumpanyang dati nating karabal, ang kumpanya kung saan konektado si Tanya ay nagbabalak na namang gumalaw. May mga bali-balitang bumalik siya sa bansa. Tumigil ang mundo ni Connor. Bumalik si Tanya? Ang pangalang yon ay nagpabago sa timpla ng gabi. Ang takot na dati niyang nararamdaman, napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Alam niya, kung babalik si Tanya, hindi lang ang kumpanya ang target nito, kundi lahat ng mahalaga sa kanya. Sa gabing yon, di mapakali si Connor. Nilabas niya ang kanyang private phone at tinawagan ang isang investigator. I want you to track Tanya. I want to know her every move, and I want you to make sure that no one, absolutely no one, touches Charmaine and Art. Naramdaman ni Connor na ang deal niya kay Charmaine ay hindi lang tungkol sa pagiging ama. Ito ay tungkol sa proteksyon. Sa gitna ng kanyang galit sa mundo, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsisimulang magbantay para sa dalawang taong hindi niya inakalang magiging sentro ng kanyang mundo. Habang natutulog, hindi alam ni Connor, nasa kabilang panig ng lungsod, may isang anino ng magmamasid sa apartment ni Charmaine. Ang laro nagsisimula na at ang playboy billionaire ay handa na maging isang protektor. Ang hangin sa Maynila tila naging mas malapot, puno ng tensyon na tayong si Connor lamang ang nakakaramdam. Habang ang bawat bilyonaryo sa lungsod ay nagdiriwang ng isang charity gala, si Connor ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang penthouse. Ang hawak na whiskey hindi man lang nababawasan. She's back, bulong niya sa sarili. Ang report mula sa kanyang private investigator ay malinaw. Si Tanya nakabalik na sa bansa sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi lamang siya nagbalik para sa negosyo, may dala siyang mga dokumento na maaaring makapagpabagsak sa mga Monte Cruz sa isang iglap. Bigla tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang sagutin niya to, tayong mahinang tawa ang bumungad sa kanya. Missed me, Connor? Or are you too busy playing daddy to a brat you don't even know if it's yours? Bumagsak ang baso ni Connor sa sahig. Nabasag to sa libo-libong piraso. Tanya, wag na wag mong idadamay ang batang yan sa laro mo. Oh baby, hindi lang bata ang target ko. Pangaasar ng babae bago pinutol ang linya. Sa kabilang banda, si Charmaine ay nasa isang supermarket. Bumibili ng gatas para kay Art. Hindi niya alam na sa bawat pasilyo na kanyang dinadaanan, may isang babaeng nakasuot ng oversized sunglasses at trench coat ang sumusunod sa kanya, si Tanya. Pinagmasdan ni Tanya si Charmaine. Nakita niya ang pagiging simple, ang pagiging totoo ng babae. Ito pala, ang pumalit sa trono ko. Isip ni Tanya habang mahigpit na humahawak sa kanyang handbag kung saan nakatagong isang maliit na digital device. Nang mag-isa lang si Charmaine sa parking lot, biglang hinarang ni Tanya ang kanyang sasakyan. Bumaba si Charmaine, bakas ang gulat. Ikaw ang babaeng nag-iwan ng bata sa harap ng pinto ni Connor, hindi ba? Tanong ni Tanya, ang boses ay matalim at puno ng lason. Sino ka? Tanong ni Charmaine, humahakbang paatras habang hawak na mahigpit ang car seat ni Art. Ako ang babaeng nagturo kay Connor kung paano maging manhid. Ngisi ni Tanya. Lumapit siya kay Charmaine. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay sumakal sa pakiramdam ng huli. Sayang ka, mukha kang matino. Pero sa sandaling nalaman ni Connor ang katotohanan tungkol sa kung bakit ka talaga lumapit sa kanya, na ginamit mong bata para makuha ang atensyon niya, tiyak itatapon ka niya sa basurahan tulad ng ginawa niya sa lahat. Hindi mo ko kilala, matapang na sagot ni Charmaine. At hindi mo kilala si Connor. Ang pagiging manhid niya kasalanan mo, pero ang pagbabago niya, yon ang hindi mo na mababawi. Bago pa makasagot si Tanya, biglang may humaharurot na kotse na huminto sa pagitan nila. Bumaba si Connor, ang mukha baka sa matinding galit. Di niya pinansin si Charmaine. Ang kanyang atensyon nasa babaeng nakatayo sa harap nito. Don't you dare touch her, mariing sabi ni Connor, bawat salita may diin. Connor, bati ni Tanya na may mapanuksong ngiti. Ang tatay na ba natin? How pathetic. Umalis ka sa harap ko, Tanya. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaapak sa bansa na to ng buhay. Napahalakak si Tanya. Talaga?
Handa ka bang ilabas lahat ng baho mo sa harap ng inosenteng babaeng to? Sabihin mo sa kanya, Connor. Sabihin mo kung bakit ka talaga ganyan. Sabihin mo ang tungkol sa deal na mas marumi pa sa nakaraan ko. Tumingin si Connor kay Charmaine. Ang mga mata ng bilyonaryo puno ng takot. Hindi takot na mamatay, kundi takot na makita ni Charmaine ang kanyang tunay na kulay. Charmaine, umuwi ka na, utos ni Connor. Hindi ako aalis hanggat di mo sinasabi sa akin ang totoo. Sagot ni Charmaine, hindi natitinag. Sa gitna ng parking lot, sa ilalim ng madilim ng mga streetlights, ang tatlo ay nagkatitigan. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng pamilyang Montecruz ay nakasalalay sa isang lihim na malapit ng sumabog. Ang totoo? Tanong ni Tanya. Ang totoo, Charmaine, hindi ka lang basta ina ng anak niya. Isa ka lang din sa mga pawn niya sa mas malaki pang laro. Tumingin si Charmaine kay Connor. Ang sagot ni Connor ay ang kanyang katahimikan. Isang katahimikang masakit at puno ng pagsisisi. Ang katahimikan sa parking lot, tila isang sumpa na bumibigkis sa kanilang tatlo. Ang bawat paghinga ni Charmaine mabigat. Ang bawat tibok ng puso ni Connor ay parang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Connor, anong sinasabi niya? Tanong ni Charmaine, ang boses ay pautal-utal dahil sa halo-halong emosyon. Anong pawn? Anong dirty deal? Di makatingin si Connor ng diretso sa mga mata ni Charmaine. Ang kanyang mga kamao nakakayom na mahigpit. Ang kanyang mga buko puting-puti. Sa kanyang likuran nakangisi si Tanya, nag-e-enjoy sa unti-unting pagguho ng mundo ng lalaking minsan niya nang winasak. Tell her, Connor, pangudyok ni Tanya. Sabihin mo sa kanya na pagtanggap mo sa bata ay hindi dahil sa pagiging ama, kundi dahil kailangan mo ng isang perfect image para sa nalalapit na board election ng Montecruz Group. Kailangan mo ng pamilya para patunayan sa mga investors na ikaw ay mature na at handang mamuno. At ang sanggol na yan, ang batang yan ay ang political asset mo. Parang isang sampal na walang tunog ang mga salita ni Tanya tumagos sa kalamnan ni Charmaine. Tiningnan niya si Connor, naghihintay ng pagtanggi, naghihintay ng kahit kaunting patunay na mali si Tanya. Ngunit ang katahimikan ni Connor ay ang pinakamasakit na pag-amin. Is it true? Tanong ni Charmaine. Ang boses ay halos pabulong na lamang. Ginamit mo rin ako? Ginamit mo ang anak natin. Hindi ko to ginawa sa parang iniisip mo, sagot ni Connor sa wakas. Ang boses ay rehistro ng desperasyon. Oo, kailangan ko ng imahe para sa board election. Oo, sinabi ng mga advisor ko na ang pagkakaroon ng pamilya ay makakatulong sa akin. Pero Charmaine, nung unang araw na karga ko ang bata, hindi na yun naging trabaho lang. Nagbagong lahat? Nagbago? Tumawa si Tanya ng malakas. Nakikinig ka ba sa sarili mo, Connor? Ang isang gaya mo, hindi marunong magbago. Lahat ng kilos mo may kapalit na presyo. Shut up, Tanya, sigaw ni Connor, sabay hakbang papalapit sa kanya. Alam ko kung bakit ka bumalik. Gusto mong agawin ang pwesto ko sa kumpanya dahil alam mong malapit na akong manalo. Gamitin mo lahat ng alas mo pero wag na wag mong dudungisan ang anak ko. Tiningnan ni Tanya si Charmaine na parang isang basahan na walang silbi. Mahal mo siya, di ba? Kawawa ka naman. Ang lalaking yan walang puso. Minsan na siyang naniwala sa pag-ibig at tingnan mo kung anong ginawa niya sa sarili niya. Naging demonyo siya. Naiwang tulala si Charmaine, ramdam niya ang labing ng gabi na tumatago sa kanyang balat. Tiningnan niya si Connor, ang lalaking akala niya ay unti-unti nang nagbabago. Ang akalang lalaki natutunan ng maging ama. Hindi ko alam kung anong totoo sa iyo, Connor. Wika ni Charmaine, ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Akala ko nagkakaroon tayo ng pamilya. Akala ko nagiging tao ka na pero tama pala sila. Ang tayong nakikita mo sa lahat ng bagay ay investment. Charmaine, wait! Inawakan ni Connor ang braso ni Charmaine. Ngunit marahas na inalis na ito ng babae. Huwag mo kong hawakan, matigas na sabi ni Charmaine. Kunin mo ang anak natin kung gusto mo, ilagay mo sa portfolio mo. Pakita mo sa mga investors mo kung gaano ka ka-ideal na ama, pero huwag kang lalapit sa akin. Dahil ang nakikita ko sa iyo ngayon ay mas nakakatakot kaysa kahit anong bulto ng nakaraan mo. Sumakay si Charmaine sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Naiwan si Connor sa gitna ng parking lot. Ang kanyang anino nagmumukhang higante sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pader na akala niya ay unti-unti nang gumuho ay biglang naging mas matatag, mas mataas at mas mapanira.
ang kanyang reputasyon, ang kanyang board election, ang kanyang kumpanya, ang lahat ng ito parang mga anino na lamang kumpara sa sakit na naramdaman niya dahil sa tingin ni Charmaine. Sumigaw si Connor sa hangin, sinuntok ang gilid ng kanyang kotse hanggang tumugo ang kanyang mga kamay. Sa gabing yon, natanto ni Connor na sa pagtatangkang protektahan ang kanyang sarili mula sa karaan, tuluyan niya nang nawala ang tanging pagkakataon niya sa isang totoong hinaharap. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan nila ni Tanya. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng kanyang ego at ng kanyang puso. At mukhang ang ego ang nanalo sa unang round. Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing yon sa parking lot. Ang mansyon ng mga Monte Cruz nananatiling marangya, ngunit para kay Connor ito ay naging isang gintong hawla. Ang bawat sulok ng silid, ang bawat gamit ni Art ay tila mga aninong nagpapaalala sa kanya ng pagkabigo niya. Si Charmaine hindi na nagpakita. Di na rin siya sumasagot sa mga tawag o text ni Connor. Ang tanging balitang nakakarating kay Connor ay mula sa kanyang private investigator. Si Charmaine ay bumalik sa trabaho at si Art inaalagaan isang mapagkakatiwalaang yaya habang wala ang ina. Si Connor na dati laging nakatutok sa kumpanya ay nawala ng gana. Ang nalalapit na board election na dati niyang pinakaabangan ay wala na sa kanyang prioridad. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama, ramdam niya ang pagkadismaya nito. Binigo mo ang sarili mo, Connor. Wika ni Don Marvin isang gabi. Akala ko matututo ka ng magmahal dahil sa bata, ngunit pinatunayan mo lang na hanggang ngayon si Tanya pa rin nagpapatakbo sa utak mo. Di na sumagot si Connor. Sa halip, kinuha niyang susi ng kotse at nagtungo sa apartment ni Charmaine. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Pagdating niya, basang-basa siya at nanginginig. Kumatok siya ng kumatok, ngunit walang nagbubukas. Sa huli, lumabas si Jasmine, ang kaibigan ni Charmaine na nakataas ang kilay. Anong ginagawa mo rito, Mr. Montecruz? Matalim na tanong ni Jasmine. Di mo ba naintindihan ang sinabi ni Besh? Layuan mo kami. I need to talk to her, Jasmine. Please? Pakiusap ni Connor, ang kanyang boses bakas ang pagod. Para saan? Para manipulahin ulit siya? Para gawing asset ang anak niya? Hindi ko siya ginamit. Depensa ni Connor, ngunit mahina ang kanyang boses. Ang totoo, natatakot lang ako. Natatakot ako na kapag naging totoong lahat, tulad ng nangyari kay Tanya, mawawala rin siya. Di na nakatiis si Charmaine. Mula sa likuran ni Jasmine, lumabas siya, hawak-hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pait. Takot ka? Tanong ni Charmaine. Connor, ang tanging kinatatakutan mo hindi ang mawala ako. Ang kinatatakutan mo mawala ng kontrol. Hindi mo alam kung paano magmahal ng walang contract, ng walang terms and conditions, lahat sa'yo negosyo. Lumapit si Connor. Susubukan hawakan ang kamay ni Charmaine, ngunit umatras ang babae. Magbabago ako, Charmaine. I will make it up to you. I will prove it. Hindi na kailangan, sagot ni Charmaine. Dahil simula ngayong araw, hindi na ako mag-a-adjust para sa'yo. Kung gusto mong makita ang anak mo, dadaan ka sa legal na proseso. Ayokong madamay ang bata sa gulo na nakaraan mo. Napaatras si Connor. Ang malamig na ulan, tila humahalo sa kanyang mga luha na di niya mapigilang pumatak. Charmaine, please. Umuwi ka na, Connor. Tapos na ang deal natin. Sinara ni Charmaine ang pinto. Naiwan si Connor sa gitna ng ulan. Ang kanyang ego durog na durog. Sa gabing yon, sa loob ng kanyang kotse, napagtanto ni Connor ang katotohanan, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya, lahat ng yon ay walang silbi kung ang taong gusto niyang patunayan ay hindi na siya pinaniniwalaan. Samantala, sa loob ng apartment, si Charmaine humahagulgol sa dibdib ni Jasmine. Mahal niya si Connor pero higit niyang mahal ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Hindi siya pwedeng maging biktima ng isang lalaking hindi pa handang bumitaw sa kanyang mga ghosts. Ngunit si Connor Montecruz hindi basta-basta sumusuko. Ang paglayo ni Charmaine hindi naging hudyat ng pagtatapos, kundi ang simula na isang mas mapanganib na laro. Sa kanyang isip, nagbuo siya ng plano. Kung di niya makuha ang tiwala ni Charmaine sa pamamagitan ng pagmamakaawa, gagawin niya to sa parang alam niya. Sa pamamagitan ng pag-aalis sa lahat ng hadlang, kabilang na si Tanya. Ang board election gaganapin sa susunod na linggo at doon, sisiguraduhin ni Connor na ang kanyang tunay na atensyon ay malalaman ng lahat. Kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buong empire.
Ang araw ng board election ay hindi naging normal para sa Montecruz Group. Ang kapaligiran sa loob ng corporate headquarters ay napakabigat. Ang mga glass walls ng boardroom ay tila nakakulong sa mga taong may kanya-kanyang agenda. Si Connor nakasuot ng kanyang pinakamahal na three-piece suit, ngunit sa likod ng kanyang perpektong anyo ay isang lalaking nag-aalab ang determinasyon. Sa kabilang panig ng lungsod, si Charmaine nakaupo sa kanyang opisina. Sinusubukan mag-focus sa trabaho ngunit ang kanyang isip nasa balita. Nakita niyang live stream ng board meeting na nilabas ng media. Ang mga investors nagbubulungan tungkol sa bagong imahe ni Connor, ang pagiging ama. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi to mga board members. Si Tanya ang pumasok. Nakasuot ng pulang dress na kasingkulay ng dugo at nakangiti ng may mapanirang intensyon. "I'm sorry, I'm late," wika ni Tanya. Umupo sa upuan na dapat ay para sa isa sa mga major shareholders. "May mga dokumento lang akong kailangan ipakita sa inyo tungkol sa ating future CEO." Nanlaki ang mata ng mga board members. Tumingin si Connor kay Tanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. "Tanya, get out before I call the security." "Oh, Connor, darling, bakit ka nagmamadali?" Nilapag ni Tanya isang makapal na folder sa mesa. "Bago tayo bumoto, hindi ba dapat malaman ng lahat ang tungkol sa fake family na pinapakita ng ating kandidato? Lahat ng ito staged. Ang sanggol, ang ina, lahat bahagi ng isang malaking PR stunt para makuha ang inyong tiwala." Nagkagulo ang mga board members. Ang bawat salita ni Tanya ay parang bala na tumatama sa reputasyon ni Connor. Ang kanyang ama, si Don Marvin, ay nakatingin sa kanya nang may halong pagkadismaya. "Connor, totoo ba to?" Tanong ng isa sa mga senior partners. Hindi sumagot si Connor, sa halip tumayo siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakakatakot na diin. "Ang lahat ng nasa folder na yan ay base sa mga lumang impormasyon. Oo, nung una tinignan ko lahat ng to bilang oportunidad para sa aking career. I was that shallow. I was that broken." Tumingin siya sa CCTV camera na nakatutok sa boardroom. Alam niya live to sa buong kumpanya. "Pero nung nakita ko si Art, at nung nakilala ko si Charmaine, doon ko napagtantuhan ang kumpanyang ito ay walang halaga kung wala akong tunay na pamilyang uuwian." Biglang bumukas ang pintuan ng boardroom. Si Charmaine, kasama si Art ay pumasok. Lahat ng tao napatingin sa kanila. Ang gulat sa mukha ni Tanya hindi matatawaran. "Charmaine?" Bulong ni Connor, halos hindi makapaniwala. Lumapit si Charmaine sa gitna ng silid. "Hindi ako nandito para sa kumpanya, Connor." Simula niya, ang boses ay matapang. "Nandito ako para sa anak ko at para sa katotohanan." Tumingin siya kay Tanya. "Hindi mo kailangan gumawa ng kasinungalingan para sirain siya, Tanya. Dahil ang nakaraan niya, ang lahat ng sakit na dinulot mo, ginamit niya yon para maging matibay. Ginamit niya ang bawat pagkakamali niya para matutong maging mabuting tao." Hinarap ni Charmaine si Connor. "Nandito ako hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil kailangan mong marinig ng buong mundo na ang pagbabago mo hindi stage. At kung handa kang itaya ang lahat, ang posisyon mo, ang yaman mo, ang board seat mo, para lang mapatunayan ng anak mo ang pinakamahalagang investment mo, then you have my respect." Nagkagulong lahat. Ang bawat salita ni Charmaine ay isang game changer. Si Tanya, nakaramdam na wala na siyang kapangyarihan sa silid, unti-unting umatras. "This is not over, Connor," sigaw nito bago tumakbo palabas. Pero si Connor hindi na nakinig kay Tanya. Ang kanyang atensyon nasa dalawang taong nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang buong mundo. "I don't need the board seat if it means losing you too," pahayag ni Connor sa harap ng mga shareholders. "You can keep the position. I'm choosing my family." Sa isang iglap, ang mga investors na dapat ay magagalit ay humanga. Ang tapang ni Connor na bitawan ng kapangyarihan para sa isang sanggol at isang babae ay nagpatunay na siya ay may integrity. Isang bagay na di kayang bilhin ng pera. Ngunit habang nagkakaroon ng standing ovation sa boardroom, alam ni Connor na ito ay panimula lamang. Ang tunay na laban wala sa opisina kundi sa pag-aayos ng nasirang tiwala ni Charmaine. Pagkatapos ng kaguluhan sa boardroom, ang Montecruz ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang balita tungkol sa pagbitiw ni Connor sa kanyang ambisyon para sa kanyang pamilya ay naging headline sa lahat ng business news. Ngunit para kay Connor, ang tunay na tagumpay ay wala sa mga shareholders na pumalakpak. Ang tunay na laban ay ang babaeng kasalukuyang naglalakad palabas ng gusali nang hindi man lang lumilingon.
Charmaine, wait! Sigaw ni Connor habang hinahabol to sa hallway. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay umaalingaw sa tahimik na opisina. Huminto si Charmaine sa harap ng elevator. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit ang mga mata niya nagtatago na isang dagat ng pagdududa. Tapos na ang palabas, Connor. Nakita na nila ang ideal father na kailangan nila? Hindi to palabas, giit ni Connor, hinihingal. Totoong sinabi ko, I chose you. I chose art. Pinili mo ko dahil naramdaman mo ang pressure. Dahil kailangan mo maging hero sa harap ng mga investors, sagot ni Charmaine. Pero Connor, ang pagbabago hindi ginagawa sa loob ng isang boardroom. Ginagawa to sa bawat oras, sa bawat desisyon, at sa bawat pagpili na hindi mo inaalalang opinyon ng mundo. Bigla, bumuka sa elevator. Sumakay si Charmaine, pilit na sinasara ang pinto. Ngunit mabilis sinarang ni Connor ang kanyang kamay dahilan upang tumigil ang pag-angat ng pintuan. Huwag mong isasarang pinto sa akin, pakiusap ni Connor. Ang kanyang boses naging marupok. Alam ko nasaktan kita. Alam ko hindi sapat ang mga salita ko pero hayaan mong patunayan ko. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa imahe ko, kundi para sa'yo. Tinitigan siya ni Charmaine. Sa loob ng ilang segundo, naglaban ang kanyang puso't isipan. Paano ko malalaman kung kailan ka titigil sa paglalaro? Paano ko malalaman kung di ka nababalik sa pagiging Connor na walang kinikilalang pag-ibig? Tanya left me with a broken spirit, but you gave me a reason to breathe, sagot ni Connor. If I have to lose everything, the money, the power, the Monte Cruz name just to be the man you deserve, I will do it without a second thought. Bumaba ang kamay ni Connor sa pinto ng elevator. Hindi na to hinarang. Go, take your time. Pero wag mong iisiping susuko ko. Hindi na akong taong nakilala mo noon na sumusuko kapag hindi nakakakuha ng gusto. Umakyat ang elevator, naiwan si Connor sa lobby, mag-isa. Ang mga empleyado nakatingin sa kanya na may paghanga, ngunit wala siyang pakialam. Samantala, sa loob ng apartment, si Charmaine hindi mapakali. Karga-karga niya si Art na mahimbing ang tulog. Anak, tama bang maniwala sa kanya? Bulong niya sa sanggol. Di niya alam na sa labas ng kanyang bintana, si Tanya nanonood pa rin. Ang pagkatalo ni Tanya sa boardroom ay hindi ang katapusan ng kanyang paghihiganti. Si Tanya may hawak pa ring isang alas, isang sekretong sumira sa kumpanya ni Connor at ang sekretong ito ay ang katotohanan na si Connor mismo nakapirma sa mga dokumento na nagpabagsak sa kumpanya nung una nilang relasyon, kahit na hindi niya ito alam. Ang trap inihahanda na. Kinabukasan, isang courier ang naghatid ng isang envelope sa apartment ni Charmaine. Pagbukas nito, tumambad ang mga litrato at dokumento na magpapabagsak kay Connor sa kulungan. Si Connor pala, ang inosenteng naging scapegoat sa krimeng ginawa ni Tanya, ngunit ang mga ebidensya nakaturo sa kanya. Connor! Bulong ni Charmaine habang nanlalabong kanyang paningin. Sa kabilang panig, ang boardroom ay nagpadala ng legal notice kay Connor. Siya ay pinatatawag sa korte dahil sa mga kasong corporate fraud na inimbento ni Tanya. Ang mundo ni Connor hindi pa pala tapos gumuho. Ang lalaking handang magpakumbaba para sa pamilya ay nahaharap ngayon sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, ang mawala ang kanyang kalayaan. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang bagyo na hindi mapigilan. Ang korte punong-puno ng media, mga shareholders at mga osisero. Si Connor Montecruz, ang lalaking dati kinatatakutan at hinahangaan, ay nakaupo sa defendant's bench. Suot ng isang simpleng suit. Wala nang kanyang kayabangan. Ang tanging natitira ay ang determinasyong protektahan ng kanyang pamilya. Si Tanya nakaupo sa kabilang panig, nakangisi. Lahat ng ebidensya nakaturo kay Connor bilang utak ng corporate fraud. Ayon sa mga peking dokumento, siya ang pumirma sa mga illegal transfers. Your Honor, simula ng abogado ni Tanya, ang mga ebidensya hindi nagsisinungaling. Si Mr. Montecruz ang may hawak ng lahat ng kontrol sa operasyon noong panahon ng pagkalugi. Tumayo si Connor. Your Honor, hindi ko nais pag-aksaya ng oras ang pagdedepensa sa aking sarili. Kung ang kapalit nito ay kaligtasan ng kumpanya at ng aking pamilya, inaamin ko lahat na nakasulat sa dokumento. Natahimik ang buong korte, maging si Charmaine na nakaupo sa likuran kasama si Baby Art ay hindi nakapagsalita. Connor, bakit? Sigaw ni Charmaine, di na napigilan ng emosyon. Hindi mo ginawa yon. Inosente ka.
Tumingin si Connor kay Charmaine. Ang kanyang mga mata puno ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ng mundo. Ginawa ko to, hindi dahil ako ang may sala, Charmaine. Ginawa ko to para matapos ng lahat. Kung kailangan kong makulong para matigil si Tanya sa paghahanap ng gulo sa inyo, gagawin ko. Biglang tumayo si Tanya. Akalang panalo na siya. Ngunit bago siya makapagsalita, isang lalaking pumasok sa korte, ang dating trusted accountant ni Tanya na matagal nang nagtatago. Bit-bit nitong isang digital recording at ang mga tunay na kontrata. Your Honor, wika ng accountant, narito ang katotohanan. Si Tanya nag-utos sa akin na pekein ang pirma ni Mr. Montecruz. Narito lahat ng transactions na direktang pumunta sa offshore account ni Tanya. Ang chaos ay sumiklab sa loob ng courtroom. Si Tanya namutla. Sinubukan niyang tumakbo ngunit mabilis na nakilaw sa mga otoridad. Lahat ng kanyang kasinungalingan naglaho sa isang iglap. Matapos ang 3 oras na paglilitis, idineklara ang innocence ni Connor. Ngunit habang lumalabas siya sa gusali, hindi siya nagdiwang. Nilapitan niya si Charmaine. Tapos na, Charmaine. Di ko na kailangan magtago pa sa mga anino, wika ni Connor. Tinitigan siya ni Charmaine. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo niyang isipin ko na handa kang sumuko? Dahil gusto kong malaman ko anong halaga ko sa iyo, Charmaine. Kung handa ka bang ipaglaban ako kahit sa harap ng pagkatalo? Sagot ni Connor. Lumapit si Charmaine. Hinawakan ang mukha ni Connor. Sa pagkakataong to, hindi na to malamig. Hindi ko kailangan mamatay o makulong para patunayan na mahal mo kami. Ang kailangan lang naman ay ang totoong ikaw. 1 taon ang lumipas. Ang Montecruz Group ay mas matatag kaysa dati. Ngunit si Connor hindi na ang cold-hearted na bilyonaryo. Madalas na siyang nakikita sa mga park kasama si Art at si Charmaine. Hindi na siya ang taong naghahanap ng investment sa mga tao. Natagpuan niya na ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan na pangarap nilang lugar mula noon, kinuha ni Connor ang kamay ni Charmaine. Hindi ko man maibabalik ang lahat ng oras na nasayang natin, pero sisiguraduhin kong bawat segundo na natitirang buhay natin ay ilalaan ko sa inyo. Ani Connor? Mahal kita, Connor Montecruz, sagot ni Charmaine. Mahal kita, Charmaine Sanchez, at hindi na to deal habang buhay na to. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dating playboy billionaire at ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng pamilya ay tuluyang nagtagpo sa isang happy ending na di mabibili ng kahit anong pera sa mundo. Lumipas ang 2 taon. Ang mansyon ng mga Montecruz, hindi nang tahimik at malamig na bahay na dati kinatatakutan ng sinuman. Ngayon, ito'y puno na ng ingay, tawanan at maliliit na yabag ng paang tumatakbo sa mga pasilyo. Si Baby Art na ngayon malaki na at bibo ang nagsisilbing sentro ng atensyon ng buong pamilya. Isang maaliwalas na hapon sa hardin ng mansyon kung saan nakaplanong isang simpleng garden party. Di alam ni Charmaine ang araw na to hindi lang basta pagtitipon. Habang naglalaro sina Art at ang kanyang tita Candy sa damuhan, lumapit si Connor kay Charmaine. Nakasuot to ng puting polo na bahagyang nakatiklop ang manggas. Ang mga mata ni Connor ay puno ng kislap na tanging si Charmaine lang nakakaalam. Charmaine, tawag niya. Lumingon si Charmaine, bit-bit ang isang baso ng juice. Bakit, hon? May kailangan ka? Bumaba si Connor sa isang tuhod. Sa gitna ng hardin, sa harap ng kanilang mga magulang at malapit na kaibigan, nilabas niya isang maliit na velvet box. Nang buksan niya ito, isang maningning na diamond ring ang tumambad sa mga mata ni Charmaine. Charmaine Sanchez, panimula ni Connor, ang boses ay puno ng emosyon. Dati, akala ko ang buhay ay isang negosyo na dapat laging kontrolado. Pero dahil sa iyo, natutunan ko na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang mga bagay na di mo po pwedeng diktahan. Will you make me the happiest man alive? Will you be my wife? Humagulhol sa tuwa si Charmaine. Yes, Connor. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap at hanilikan ni Connor si Charmaine. Ang bawat halik puno ng pangako na hindi na kailanman mapapako. 6 na buwan ang lumipas, isang marangya, ngunit intimate na kasal na naganap sa dalampasigan ng Batangas. Ang pagmamahalan na Connor at Charmaine ay naging inspirasyon sa marami. Si Charmaine sa kanyang simpleng puting gown ay mukhang isang reyna na nagmula sa panaginip.
Si Connor naman na dati kilala sa pagiging playboy, makikita sa mga mata ang pagiging tapat at mapagmahal na asawa. Ngunit hindi natapos doon ang kanilang kasiyahan. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, nagkaroon ng check-up si Charmaine. Habang nasa loob ng klinika, nakatitig si Connor sa ultrasound monitor nang may pagkamangha. Mr. Montecruz, wika ng doktor habang nakangiti. Mukhang may doble tayong dapat ipagdiwang. Nanlaki ang mga mata ni Connor. Doble? Congratulations, you are expecting twins. Napaiyak si Charmaine sa tuwa habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Si Connor naman hindi makapagsalita. Nilapitan niya ang kanyang asawa, hinagka ng noon nito at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Twins, Charmaine. Dalawang bagong buhay, bulong ni Connor. Di ko akalain na ang buhay na dati wala ng saysay ay bibigyan mo ng ganito karaming pagpapala. Sila ang patunay, Connor, na lahat ng sakit na pinagdaanan natin may katumbas na kaligayahan, sagot ni Charmaine. Ngayon, ang pamilyang Montecruz ay hindi na lamang basta pamilya. Sila'y naging simbolo ng pag-asa, mula sa isang one-night stand hanggang sa isang baby na iniwan sa pinto at ngayon, isang masayang pamilyang may kambal na paparating. Ang kwento ni Connor at Charmaine ay ang patunay na ang tunay na happy ending ay hindi natatapos sa kasal. Ito ay nagsisimula sa bawat umaga na gigising ka sa tabi ng mga taong pinakamamahal mo. Si Connor Montecruz, ang dating bilyonaryong playboy ay naging isang ama, isang mapagmahal na asawa at ngayon ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. O, diba mga besh, ang dami nating napagdaanan sa kwento ni Connor at Charmaine. Mula sa isang one-night stand na naging baby hanggang sa pagharap sa mga demonyo na nakaraan. Talagang roller coaster ng emosyon, no? Pero higit pa sa kilig at drama, may isang mahalagang aral tayong mapupulot dito. Minsan, ang pagkakamaling akala natin ay katapusan na ng mundo, tulad ng one-night stand o pagkakaroon ng responsibilidad na di pa natin handang harapin ay siya palang simula ng pinakamagandang blessing sa buhay natin. Ang aral dito, it's never too late to change. Di basihan ang nakaraan mo para diktahan ang magiging bukas mo. Kahit gaano ka pa naging playboy o cold-hearted noon, basta may tamang inspirasyon at pagmamahal, kayang-kaya mong maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Minsan kailangan lang natin ng baby o ng isang taong magpapaalala sa atin kung anong tunay na halaga ng buhay. Kayo, anong masasabi nyo pagdating sa naging desisyon ni Connor? At si Charmaine, bilib ba kayo sa katapangan niya? Comment down below at pag-usapan natin. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito dito sa ating channel. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong nakaka-inlove at nakakaantig ng puso. See you in our next video. Ako si Miss Sandra. Hanggang sa muli.